Parang awa mo. Tulungan mo ako. Takot na tura ni Myrtle bago sumulungay-ngay at mawala ng malay sa kanyang bisig. Nabigla siya sa itsura ng dalaga. Putlang-putla ang mukha habang nakalantad ang dibdib dahil sa napunit na damit. Dahil dito'y biglang tumaas ang lahat ng kanyang dugo at nanlisik ang mga mata. Pagtingin niya sa paligid ay saktong palapit ang lalaking mahabol sa dalaga. Agad niyang binunot ang baril at pinutukan ng ilang beses ang lalaki hanggang sa hindi humahandusay at mawala ng hininga. Sa narinig ni putok ay nagsidatingan ang lahat habang tila na statwa sa kinatatayuan ng mga kasama ng lalaki, maging si Elish. Miguel! Anong ginagawa mo? Tauhin ko yan! Tura ni Elish sa binata nang makumpos ang sarili. Akala siguro ng binata kalaban ang tauhan niya kung kaya't walang habas ang ginawang pamamaril dito. Ngunit halos mapaatras siya nang itutok ni Miguel ang baril nito sa kanya habang nanlilisik ang mga mata. Who permitted you to bring havoc on my place? Hindi may kakaila ang galit na tura ng binata dito. I did not. Pahartugat lang ang katulong mo. Wala namang kaso sa'yo kung ireregalo ko siya sa tauhan ko, di ba? Si Elish, kung kaya't mas lalong kumulang kanyang dugo. Nanginginig ang kanyang kalamnan. Baka hindi niya matansya ang sarili at mapatay niya ng wala sa oras ang kinakapatid. Bibilang ako ng 3. Kung hindi pa kayo aalis, hindi na kayo makalalabas ng buhay dito. Mariing pagbabanta niya dito. Hindi naman makapaniwala si Elish, ngunit sa mukha ng binatay nataranta ito, lalo na ang mga kasama niya. You can't do this to me, Miguel! Sinubukan niyang magmaktol, ngunit hindi nagbabago ang tabas ng mukha nito. 1! Salip ay matagas nitong pagsisimulang magbilang. Ang mga tauhan ng binata ay isa-isang nagsilapitan sa mga outsiders at tinawakan ng mga ito sa magkabilang balikat. Kung kaya't bago pa man makabilang ng 2 ang binata ay nawala na ang mga ito sa paningin niya. Agad niyang binuhat si Myrtle pagkaalis ng mga ito. May nagpresentang tulungan siya sa pagbuhat sa dalaga ngunit umiling siya pagkatapos ay dinala niya ito sa taas upang ipahiga sa kanyang kwarto. Napalunok siya tumambad sa kanya ang dibdib ng dalaga dahil sa punit nitong damit. Ngunit agad niyang kinuha ang kumot at itinakip dito. Mas lalong nagtiim ang kanyang bagang nang makita ang mga paso sa palad nito. Sa galit niya itinawagan niya security sa main gate upang harangan ang paglabas ng grupo ni Elish at inutusang gawin sa mga itong ginawa sa dalaga. Nasa pinakamataas na label ang kanyang galit sa pagkakataong ito at wala siyang pakialam kung sino ang makababangga niya. Kung simula ito ng World War III, so be it. He's ready to battle and not afraid to lose everything. Pagkatapos niya magbigay ng instruction sa security, bumalik siya sa tabi ng dalaga. Kinuha niya ang kamay nito at walang alinlangang inilapit sa mga labi at tinalikan na para bang magagamot agad ang tinamo nito mga paso. Hindi naglaon ay inilagay niya sa kanyang pisngi ang palad nito. Her hands are soft and warm and melted his cold heart. Parang biglang nagkabaterya ang kanyang puso at biglang tumibok ng mabilis. Banyaga para sa kanya ang mga ganitong feelings pero iba ang hatid nitong saya sa kaibuturan. Ang init ng kamay nito ay tila nagbibigay buhay sa kanyang puso na matagal nang natutulog. Nagigising ito sa magaan at masarap na pakiramdam na hindi niya inakalang maranasan. Pagmulat ni Myrtle ay namulatan agad si Miguel sa kanyang tabi at binabandahan ang kamay niya. Ngunit nang maalala nangyari sa kanya kanina ay agad niyang binawi ang kamay at agad na bumangon mula sa pagkakahiga upang isiksik ang sarili sa sulok ng kama. Huwag kang lalapit! Nasa mukha niya sobrang pagkatakot habang mahigpit na humawak sa kumot na nakatakip sa kanyang dibdib. Nagulat si Miguel sa biglang pagbangon ni Myrtle ngunit napalunok ito sa sobrang takot na nakarehistro sa mukha ng dalaga. Nagkatrauma yata sa nangyari sa kanya kanina. Lumayo ka sa akin! Wala akong ginawang masama! Kagulo ng dalaga at hindi alam ni Miguel kung ano ang gagawin. Naaawa siya sa dalaga at parang sinasaksak ang kanyang dibdib sa nakikita dito. Nagtangka siyang lapitan nito ngunit mas lalong isiniksik ni Myrtle ang sarili sa gilid habang panay ang pag-iyak. Calm down. You're safe now. Wala naman nanakit sa iyo. Pag-aalo niya sa dalaga ngunit mas lalong umiyak ito. Nang hawakan niya ulit at yakapin ito ay hindi naman na ito nagprotesta. Bagkus ay ibinuro nito ang muka sa kanyang dibdib habang patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga luha. Ayoko na dito. Pauwiin mo na ako, please. Kausap ng dalaga ngunit tinalikan lamang niya ito sa ulo pagkatapos ay mas mahigpit ang ginawang pagyakap dito.
God, he never cared so much like this before. It's okay, sweetheart. I'm here now. Promise, I won't let that happen again to you. Wika niya kung kaya't unti-unting kumalma ito. Nang tumigil ang dalaga sa pag-iyak ay iniangat ni Miguel ang mukha nito. Nag-usap ang kanilang mga mata at walang salitang makapagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ng mga ito. I will protect you until my last breath. Will you trust me? Pangako niya ng buong puso at tumitig ito ng matagal sa kanyang mga mata bago dahan-dahan tumango. I will. Maikling tugon nito at tumango-tango siya habang kumikislap ang mga mata. Sa labis na kasiyahan ay niyakap niya ulit ang dalaga at wala sa sariling nahalikan ng ulo nito. Kapwa sila natigilan ngunit biglang umiti ang dalaga kung kaya't hindi niya napigilang hawakan ang mukha nito at ginawaran ng halik sa labi. Sumak lang sana ang ibibigay niyang halik dito ngunit nang magparaya ang dalaga sa pagsakop niya sa mga labi nito ay naging mas malalim ang ginawad niyang halik. Hoping na hindi ito magfa-faint kagaya nung unang halikan niya ito. When he's done, he kisses her on the forehead and embraces her firmly. When Myrtle is on the verge of life and death, the only thing she wants is to survive. The moment he saves her for the second time, she completely surrenders her life to him, expressing an intense appreciation that overwhelms her senses and distorts her judgment. In a gesture of faith that is beyond words, she willingly surrenders everything to him. Right now, the safest place for her is undoubtedly by Miguel's side. His presence offers her a sense of security and comfort that she finds nowhere else. With him, she feels a shield from the chaos of the outside world, and at that very moment, she feels protected and comforted in his hug. Salamat. May klinturan ni Myrtle sa binata pagkatapos nitong pahiran ng gamot at bandahan ng kanyang mga palad. Don't mention it. This will heal for days. Don't do housework. Just rest and take care of yourself. Wika ng binata at hindi siya makapaniwalang tumingin sa mukha nito. Pauwi ng caretaker at shop kaya sila na bahala sa mga gawain dito. Sad dito sa kanyang reaksyon at tumango siya. Nanganganib yatang mawalan ako ng trabaho. Biro niya at ngumiti ito. You will take care of me. Simpleng pahayag ni Miguel kung kaya't napatingin agad siya sa mukha nito. Since when kaya natutong magbiro ang taong ito? Simula noong makilala niya ang lalaki, she always felt anxious because of his serious face and rough attitude. Nakakatakot magkamali at maging pasaway, baka ura-urada kang babarilin sa ulo. Pero sa pagkakataong ito parang ibang tao ang kanyang nakikita. Sobrang kalmado at any moment ay tila ready sa pakikipagbiruan. And take note, nakangiti pa na sa tingin niya dati ay never nitong nagawa. Is this the other side of him? I'm serious. Wika ng binatang nakataas ang kilay sa kanyang pagkatigil habang nakatingin sa mukha nito. Agad naman siyang natauhan kung kaya't bigla siyang kumurap at ngumiti. Of course, I will do whatever you want. Saad niya at ito naman ang napatingin sa kanyang mukha habang nakataas ang dalawang kilay. Hindi yata makapaniwala sa fighting niyang sagot nang walang pagdadalawang isip. Pagkaraan ng ilang sandali tumangutango habang nakangiti. Good. For now, take a rest and be ready for your next assignment. Anang binata at tumango siya dito. Parang himalang wala na siyang nararamdaman takot dito. Ngunit nawindang siya nang ilapit nito ang muka sa kanyang muka bago tumayo. Inihanda na niya ang sarili para dito pero hindi niya maintindihan kung bakit tila tumitigil ang kanyang mundo. Pagkakita ni Miguel sa kanyang reaksyon ay natawa ito. He's about to kiss her kaso bigla itong naging uneasy kung kaya tinitigan na lamang niya ang mukha nito ng malapitan. Pagkatapos ay naiiling na tumayo. Be sure to calm down when it's time to eat. Tura ng binata bago ito lumabas ng pinto at dali-dali naman siyang tumango dito. Pagkawala ng binata sa kanyang paningin ay agad niya ibinagsak ang sarili sa bed. Maya-maya itinaas niya ang dalawang kamay at sumandaling tumitig sa nakabandang mga palad. Her hands makes her realize how terrifying being in the outside world is. And only God knows what will happen to her in this chaotic world. Pagising ni Myrtle, the next day ay malinis na at in place na lahat ang nasa loob ng bahay. Sa agad niyang gumising, hindi siya makapaniwalang may taong gumawa na sa dati niyang ginagawa ng ganoong kaaga. Pumunta siya sa kitchen upang tingnan kung anong pwede niyang iluto ngunit nagulat siya dahil may gumagawa na pala dito. Magandang umaga. Magalang niyang bati sa lalaking medyo may katandaan ngunit maliksi pa rin sa mga ginagawa nito sa loob ng kusina. Nagulat ito nang makita siya ngunit ngumiti rin pagkatapos.
Magandang umaga din sa'yo. Magandang binibini. Halika din at ipagtitimpla na kita ng kape. Tura ng matanda at agad siyang napangiti. Salamat po. Huwag na lamang po kayo mag-abala. Ako na lamang po magtitimpla para sa akin. Nakangiting wika niya at saglit siyang tiningnan nito bago tumango. Kabait ng batang ere. Hala, sige, kung yan ang iyong nais. Saad nito kung kaya't mas lalo siyang napangiti. Ano pong niluluto niyo? Baka may maitulong po ako. Wika niya sa matanda nang matapos siyang makapagtimpla ng kape. Ay, huwag ka nang mag-abala pa ining. Kabilin-bili na ni Kapo na hindi ka pahahawakin ng mga gawaing bahay. Agad natura ng matanda at naitas niya ang kanyang noo. Kapo? Saad niya't ngumiti iyon. Miguel? Pagwawasto ng matanda at tila alangan pa siyang tumango pagkatapos ay inulit niyang binigkas sa isip ang salitang Kapo. Myrtle, di ba? Anang matanda, nakangiti siyang tumango. Ay, pagkaganda naman pala ng kapatid ni Whitey. Anang matanda at natigilan habang hinahanap sa isip kung sino si Whitey. Ay, sino pa? Kundi si Marco. Yun ang code niya dito. Sad na matanda sa tuliro niyang mukha. Nang marinig ang pangalan ng kapatid ay biglang rumihistro ang kakaibang sigla sa kanyang mukha. Marco? Kilala niyo po ang aking kapatid? Excited niyang pahiyag at nakangiting tumango ito. Abay syempre, para ko na rin anak ang mga iyan. Napakababait na bata. Wika ng matanda kung kaya't mas lalo siyang natuwa. Si Miguel, Caleb, Alkins, Jade at Nate ay para magkakapatid ang mga iyan. Nakakalungkot lang na biglang may hindi magandang nangyari sa kanilang samahan. Bigla ay nalungkot ang matanda sa pagkabanggit sa mga lalaki. Wala siyang masyadong alam sa mga kaibigan ng kanyang kapatid kung kaya't nagulat din siya sa nalamang dating magkakaibigan ang kanyang kuya at si Miguel. Ang alam niya ay kaaway ng binata ang kanyang kapatid. Pero para saan ba't mapagtatagumpayan din naman nila iyan? Hindi rin naman matitiis ni Kapong kanyang mga kapatid. Anang matanda na agad kumabig sa panghihinayang at pagkalungkot. Nagdalawang isip siya sa sinabi nitong hindi matitiis ni Miguel ang itinuring nitong kapatid. Sa personality ng binata, lalambot pa kaya ito? Lalo na't napagbintang ang nagtraidor ang kanyang kuya sa kanya. Matigas lang siyang tingnan, pero malambot din ang puso ni Kapo. Mahinang pahayag ng matanda mula sa kanyang pag-iisip. Ngunit biglang nakarinig sila ng buzzer at natutop dito ang kanyang bibig. Gising na siya. Halos bulong nitong wika pagkatapos ay itinuon ulit ang atensyon sa ginagawa. Napangiti siya dito pagkatapos ay pasimpleng inilibot ang paningin sa kisame ng kitchen. Dahil patapos na matanda sa pagluluto ay nagpasya siyang lumabas. Pagkatapos niyang inumin ang tinimplang kape. Hahanap na lamang siya ng ibang gagawin kung kaya't tinungo niya ang malawak na garden. Doon naman ay nadatnan niyang may naglilinis at nagdidilig na ng halaman kung kaya't nagpitas na lamang siya ng mga bulaklak upang palitan ng mga nakalagay sa mga vases sa loob. Nag-alay pa siya ng magagandang bulaklak sa may groto sa labas bago pumasok. Chomet, do you want to topple me down, ha? Pababa si Miguel sa hagdan upang mag-jogging around the mansion nang biglang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang intel. Sa sinabi nitong may meeting na naganap behind his back ng mga ilang kasapi sa grupo, ay tunay na tumaas ang kanyang alta presyon. May gaganaping malaking ball sa City for Charity Works at balita ko'y aatan ng ilang miyembro ng grupo to gather trust and popularity to the public. Pagbabalita pa na nasa kabilang linya at natuwa siya ng mapakla. When it comes to charity works, he donated a lot. Sa mga nasa lantanan kung ano-anong kalamidad man ito, bahay ampunan, hospitals at iba pa. Ano pa bang klase pabango ang gagawin niya? I know what's in your mind, Kapo. Magpakita ka lang naman. Baka nakakalimutan ng iba kung sino ka. Saad na nasa kabilang linya at hindi niya napigilang umirap nang animoy nakikita siya ng kausap. Pagbaling niya sa right side ng hagdan, ay nandoon si Myrtle na tila natigilan sa biglaang pagtaas ng boses niya kanina. May hawak itong bulaklak at pakiwari niya ay naglalagay ito sa mga flower vases. Suot pa rin ito ang hanggang sakong nabestidang uniform, ngunit mukha itong manika kahit wala itong makeup at simpleng nakatali lang ang buhok sa likod. Alanganin itong umiti sa kanya pagkatapos ay iniyuko ang ulo tanda ng pagbati. I'm off. Just get in touch. Bye. Agad niyang paalam sa kausap. Pinindot ang end button at inilagay sa bulsa ang kanyang cellphone pagkatapos ay lumapit sa dalaga na noon ay pinagpatuloy na ang paglalagay ng bulaklak. Didn't I tell you not to do the housework? Turan niya dito ngunit tumingin lamang ito sa kanya't ngumiti habang ipinagpapatuloy ang ginagawa. Ito lang naman ang ginawa ko. Ipaghahanda na ba kita na yung agahan?
Saan nito pagkatapos mailagay lahat ang bulaklak at humarap sa kanya? Then, why are you still wearing that dress? Tanong niya habang sinuyod ang mga mata ang kabuuan nito. Wala namang problema dito at saka komportable ako sa damit na ito. Simpleng tugon ng dalaga at naitaas niya ang kanyang mga kilay. Kain ka na? Salip ay tura ng dalaga sa pagtaas ng kilay niya. No, I'm going for a walk. Can you come with me? Tura niya at agad itong tumango. Sure. Walang pag-aalilangang wika nito. Hindi niya naiwasang mapangiti at mapailing dahil sa get-up nito. Magkaganoon man ay halos magkasabay silang lumabas sa kabahayan at maglakad-lakad sa paligid ng mansyon. I will attend charitable tonight. Can you come with me? Wika ni Miguel habang palakad-lakad sila sa napakalawak na hardin. Ha? Nagulat ang dalaga at hindi niya alam ang isasagot dito. Simula nang pumasok siya sa kumbento ay hindi na niya naranasan pang umattend sa mga ball or party. For charity works naman iyon. Sigurado ako magugustuhan mo. Anang binata at napatingin siya dito. Bakit alam nitong gusto niya ang mga charity works? Why? Aren't you fond of doing charity work? Sad dito sa kanyang reaksyon. I do. Kaso hindi ako mahilig sa mga party. Makatotohanin niyang pahayag. That's okay. Wala ka naman ibang gagawin doon kundi ang mag-act bilang fiancé ko. Anang binata at sobrang lumaki ang kanyang mata pagkatapos ay wala sa sariling sign of the cross. Jesus Christ, you can't be serious. Sad niya at halos hindi maitago ni Miguel ang pagpipigil na pagtawa dahil sa reaksyon niya. You can choose to act as my fiancé or to become a wife. Anang binata kung kaya't mas lalo siyang nawindang. Diyos puro santo. Wika niya at hindi na napigilan ng binata ang pagtawa. You're so cute, but I'm serious. Tura ng binata, agad ding sumeryoso. Ba't kasi may paganyan-ganyan pa? Di ba pwedeng umattend ka na lang na walang kasama? Protesta niya. That's why I asked you to come. Don't worry, I'll handle everything. Anang binata na hindi yata marunong tumanggap ng pagkabigo kung kaya't hindi naglaon ay napa-oo na lang din siya. That's my girl. So you're gonna be my fiancé or wife? Excited nitong turan nang siya ay pumayag. Fiancé. Tugon niya at ikinumpas dito ang mga daliri bago tumango-tango. Sure. Next time, I'm going to marry you so that you're gonna be my wife. Payag na binata at hindi napigilan ni Myrtle ang pagtakip sa bibig. Nang tingnan niya ito sa mukha ay ngumiti ito ng nakakaloko. Pagkatapos ay nauna ng maglakad. Napailing na lamang din siyang sumunod sa binata dahil sa kalokohan nito. Sa isip niya iba din ang side B ng Miguel na ito. Nakakagulat na magbiro. Pagbaba ni Myrtle mula kwarto ay nagulat siya dahil nagbukang tindahan ng damit ang hall ng mansyon. Parang umakyat lang siya para maligo at magpalit ng damit dahil pinagpawisan siya mula sa morning walk nila ni Miguel. Bakit ang bilis naman nagkaroon agad-agad ng garage sale sa loob ng bahay? Those are from signature brands. Get whatever you want. Mula sa likod niya nandoon si Miguel na bagong ligo at napaka-preskong tingnan. Naku, hindi. Okay na sa akin itong mga damit ko. Tura niya sa binata. Sabay tingin sa suot na hanggang sakong at long sleeve na servant uniform. Bagong-bago pa naman at saka wala siyang pakaalam sa mga signature na brands. Para sa'yo lahat ng iyan. Come on, go and pick what you like. Anang binatang hinawakan ng kanyang kamay at hinila sa mga nakailarang magagandang damit. Teka lang, di ko naman kailangan ng mga ganyan damit. Protesta niya ngunit tila hindi siya narinig ng binata. Isa-isa nilang nilapitan ng mga damit at sobra siyang humanga sa mga ito dahil ang kaganda ng mga designs. Pati ang cut at haba ng mga ito ay swak din, lahat sa kanyang panlasa. Lahat magaganda at wala siyang itulak-kabigin. Bago naman siya pumasok sa pagiging madre ay hindi naman siya nahuhuli sa mga fashion. Pero die-hard fans na talaga siya ng mga classic styles noon pa man. Yung tipong Julia Roberts styles sa Pretty Woman at Anne Hathaway sa Princess Diary. At syempre, ang impluwensya ng kanyang ina na walang bukang bibig kundi dress modestly. Nabuka siyang fashion model sa harap ni Miguel nang i-fit niya ang mga napili. Mas metikuloso pa ata ito kaysa sa kanya. Ni hindi man lang umingiti. Tumatango naman at nagta-thumbs up kaso nakatingin lang sa kanya at walang baka sa mukha nito ang pagkatuwa. Sa bagay hindi naman kasi siya modelo, star or celebrity at syempre hindi kagaya niya ang type nito. Sa isiping iyon ay nakimkim niya ang bibig. Bakit ba pumapasok sa isip niya mga ganoong konsepto? I'm glad all this dress fits well to you. I hope you like them too.
Ng binata at bigla siyang napatango. Of course. Thank you. Pero sobrang dami naman ito. Saad niya ngunit ngumiti lamang ito sa kanya and touch her chin. My fiancé deserves everything. Wika ng binata at agad siyang napatingin sa mukha nito. Nakangiti ito na nakakaloko kung kaya't napailing siya sa pambibiro nito. Parang tumataas ang level ng side B ni Miguel at madalas na itong magbiro at nakangiti. Mas cool at gwapo nga itong tingnan kung ganito lang palagi ang mood nito. What's on your mind? Hindi nito naiwasang tanong dahil sa kanyang pagngiti habang nakatingin sa mukha nito. Just a random thought. Simpleng tura niya pagkatapos ay ibinaling ang mga mata sa iba pang mga damit na nandoon. I wanna know. Ng binata kung kaya nakatawa siyang tumingin ulit sa mukha nito. Hindi siya makapaniwala na seryoso at nakataas pa ang 2 kilay nito sa paghihintay ng sasabihin niya. You are cool and handsome when you smile. Sana palagi kang ganyan. Tura niya at mas lalo siyang nangiti dahil unti-unting sumisilay ang kakaibang ngiti at tuwa sa mukha nito. Parang batang napagbigyan at hindi maitago ang tuwa kahit pilit nito ikinukubli. I should have known this earlier. Di sana, mas good looking na ako ngayon. Saad ni Miguel at hindi na iwasang matawa. Of course, your girlfriend told you that. Nakangiting tura niya at tumingin ito sa kanya. I don't have one. Maya-maya seryosong payag nito at halos takpan niya ng kamay ang bibig dahil sa pagkataklasa at naupad yata niya ito. Sorry, I don't mean to barge into your personal life. Apologetic niya ang pahayag ngunit ngumiti ito. I don't have one because the girl you wanted was in the monastery. Ng binata at nanlaka mata niya sa narinig. Seriously? Madre din ang babaeng nagugustuhan nito? Really? Anong pangalan niya? Bigla siyang na-excite. Baka pareho sila ng kinabibilangang kumbento at makakilala niya ito. I don't know her name. I just saw her in a charity work program once. And I haven't seen her since then. Turo ng binata at nakaramdam siya ng pagkalungkot para dito. Pero syempre, madre iyon. Wala talagang pag-asa ang binata kahit ilang ulit pa silang magkita. Baka kasi may ibang nakalaan para sa'yo. Alam mo naman ang mga madre. Nanumpa ang mga iyan na ilaan ang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Saan niya tila nalungkot nga ang mukha ng binata? Is there any chance that a nun chose love over her vacation? Ng binata at sumandali siyang nag-isip. Meron naman lumalabas at hindi na tumuloy pero mostly dahil sa sakit. May naririnig siyang hindi na tumuloy dahil sa pag-ibig pero sa 4 na taon niyang pamamalagi sa loob ay wala pa naman siyang kilalang ganoon. Bilang isang madre, ang pag-ibig na nananalaytay sa kanilang dugo ay pag-ibig sa Diyos at hindi para sa kung sino man. Hindi biro ang pumasok sa kumbento. Kailangan buo ang iyong loob na talikuran ang lahat ng makamundong bagay. Dahil dito ay iling ang isinagot niya sa katanungan ng binata. If that's the case, I will be single forever. Pahayag ng binata at napatingin siya sa mukha nito. Napakaseryoso ng mukha habang nakakintal sa mga mata ang labis na pagkadismaya. Sa isip niya napakaswerte naman ang madreng iyon dahil kahit hindi siya kilala ng binata, espesyal siya sa puso nito. Be patient. God hears what your heart desires. Maybe He sent someone better if she's not meant for you. Saad niya, tinignan siya nito sa mata bago unti-unting umiti. I got that. So, my fiancé is sent from God above? Wika ng binata at siya na naman ang unti-unting natigilan. Siya bang tinutukoy nito? Bakit biglang natuwa ang kanyang puso? Sa walang kadahilanan ay bigla siyang ngumiti. Only God knows. Tura niya at tumawa silang pareho. With her unusual heartbeat towards this man. Only God knows why and what this is for. 6:45 pa lamang ay nakahanda na ang entourage ni Miguel para sa charity ball. Ang mga kasama nitong papasok sa ball ay nakasuot at walang itulakabigin sa mga ora. Para mga celebrity at hindi mapagkamalang bodyguard sila ng binata. They are all gathered in the hall habang inaasa sila ng mga ilang stylist at hinihintay ang pagbaba ng binata. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba na nga ang kanilang hinihintay. With his black suit, Miguel exudes power and elegance and would likely command attention with his sharp and confident attitude. His suit fitted to perfection, emphasizing his stature and presence, conveying authority and sophistication. His posture and expression exude a sense of strength and confidence, making him appear superior and intimidating in his attire. Automatic namang humilera ang mga kasamahan nito at nagbigay pugay sa kanya.
Tumango lamang si Miguel at si Nenyas na ituloy lamang ang ginagawa sapagkat hindi pa lumalabas ang isang kasama nila. Ready? Mula sa may pinto'y lumitaw si Alkins with his wide smile. He is charmingly handsome and elegant. Alkins is cute, palangiti ito at hindi kagaya niyang palaging in serious mode. Why are you here? Didn't I tell you to secure the safety of Whitey's parents? Nakakunot noong turan niya dito. But I heard that you attended charity ball, so I'm here. Mas lalong lumawak ang pagkangiti ni Alkins kung kaya't mas lalong kumunot ang kanyang noo. Did I ask you to come? Paano kung may magtangkas sa mga binabantayan mo habang wala ka? Iritadong wika niya't natawa lang ito. Hey, relax. I understand that you are deeply concerned with his family. Don't worry, they are secured and well protected. Tura ni Alkins na hindi may alis sa muka ang pagkakangiti, kung kaya't mas lalong nakaramdam siya ng pagkaasar dito. Pinag-ikutan niya ito ng mata, ngunit napansin niyang nakatingin ito sa kanyang likuran kung kaya't dahan-dahan siyang pumihit upang sundan kung ano tinitingnan nito. And right there, gracefully walking down the stairs is beautiful Myrtle, with so much elegance and sophistication in her modest, long black formal dress. Miguel can take his eyes off her. His eyes follow her every move as though time has stopped to fully take in what he sees. He's totally captivated by her alluring presence and is in awe of the poise and grace that she possesses. She is so damn gorgeous at kung hindi lang niya alam na madre ito ay mapagkakamalan niyang fashion enthusiast na may sariling style, modest, yet glossy, and meek but sophisticated. Pagdating nito sa may pinakababang stair ng hagdanan ay ngumiti ito ng matamis. He is ready to smile back kaso napagtanto niyang hindi sa kanya nakatingin ng dalaga kundi kay Alkins na abot hanggang mata ang pagkakangiti din dito. Kumusta po Ginoong Alkins? You look cool today. Nakangiting bati ni Myrtle dito na tila sa Alkins lamang ang taong nandoon. Thank you Lady Myrtle. You are amazingly beautiful today. Nakangiti ring tura ni Alkins at nganing-nganing niya itong tadyakan upang mawala sa harapan ng dalaga. Ngumiti si Myrtle sa kaibigan ngunit hindi niya inaasahang dumako ang paningin nito sa kanya. He tried to avoid her gaze, ngunit nang ibalik niya ang mga mata dito'y nakatingin pa rin ito sa kanya habang nakangiti kung kaya't pinangunutan niya ito. To his surprise, lumapit sa kanya ang dalaga at walang ano-anong inayos ang kanyang noo. There you go. Tura nito pagkatapos plansyahin na mga daliri nito ang nakakunot niyang noo. Mayami ay hinawakan nito ang kanyang baba at inutusan siyang ngumiti. Ngiti ka ng konti. Ganito. Ani ng dalagang idinemo pa kung paano ang kanyang pangngiti. Sa ginawa nito ay hindi nga niya napigilang bumungis-ngis ng ngiti. Perfect. You are now the most handsome man alive. Saan ng dalaga kung kaya't mas lalo lumawak ang kanyang pagkakangiti. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya kinilig. Yung tipong simpleng komento lang galing sa crush mo ay gusto mo nalang ngumiti mula umaga hanggang gabi. Ngunit nang mapansing nakatingin sa kanya lahat ng mga kasama ay tila nabitin sa ere ang ngiti pagkatapos ay unti-unting bumabalik sa dating ekspresyon ng mukha. We're getting late. Let's move now. Tura niya at nagsipagtango naman ang mga kasama bago kumilos at lumabas. Nang ibalik niya ang mata sa dalagay nakatingin pa rin sa kanya ito habang nakangiti. Feeling niya tuloy he is too adorable that she can take away her eyes on him. I know how good looking I am. Don't be too obvious. May pagmalaking biro niya at tumawa ito. Let's go, bago pa lumakas ang hangin dito. Nakatawan tura ng dalaga pagkatapos ay kumapit ito sa kanyang bisig. Nagulat siya ngunit agad naman siyang nagpakawala ng ngiti at inalalayan ito sa paglakad hanggang sa makalulan sa kanilang sakyan. He looks like a perfect gentleman at hindi nakaligtas sa matalas niyang paningin ang tinginan ng kanyang mga kasama. Paano first time siyang makita na may inaalalayang babae? Pagkarating nila sa venue ng charity ball ay halos patapos na ang unang bahagi ng party. Ang pagbibigay ng pledge ng mga taong nagsipagdalo. Ang lahat ay nabibilang sa mataas na antas ng lipunan na kinabibilangan ng mga politiko at kilalang mga businessmen. Nagpapasik laban sa pagbibigay ng donation lalo na ang may mga adhikaing makakuha ng atensyon sa lipunan. Isa-isang lumabas sa screen ng mga pangalan ng nagbigay, ganon din ang amount ng donation ng mga ito. 10 million pesos from Park Group of Companies. 10 million from Kim Groups. 20 million from NASA Group. 50 million from the Just Group.
Halos hindi mapuklat ang palakpakan ng crowd na lumabas sa mga naglalakihang pledge ng mga prominenteng tao. Ngunit biglang tumahimik ang lahat nang lumabas ang pinakahuling slide. 100 million from Mondragon Empire. Hindi maikakaila na ang Mondragon ang may pinakamalaking magbigay ng donation. Ngunit ang ipinagtataka ng lahat ay kung paano itong nakadalo samantalang wala naman itong pangalan sa listahan ng mga naimbitahan. In just a blink of an eye, Miguel Mondragon stole the show with his large group of entourage. His dominance and charisma spread all over the venue, and without hesitation, everybody bowed their heads to him. But wait, who's the woman he's holding? Miguel is a cold-hearted animal. How come he is possessively holding a beautiful woman in front of everyone? Miguel, you came! Akala namin hindi ka na makakarating. Halos isa-isang lumapit kay Miguel ang mga kilalang personalidad, maging ang mga ilang kasamahan sa organisasyon na nandoon. Sa ekspresyon ng mukha ng mga ito ay may natuwa at hindi natuwa sa kanyang pagdating. Maaari ba namang hindi ako dumalo sa ganito mga pagtitipon? My late mother loves charity work, so it is impossible for me not to attend this kind of event. Nakangiting turaniya at tumumutango naman ang mga ito, kahit nagulat sa bagong ora ng binata. Miguel always in serious mood and never smiles. How come he greeted everybody with a warm smile? That's what I thought. But did we miss something in Miguel's Mondragon's life? Si Mr. Park habang nakatingin sa dalagang hawak-hawak ang kamay. Hinapit niya sa bewang ang dalaga at pasimpleng inilapit sa katawan. Nagulat ang dalaga sa ginawa niya kaya napatingin ito sa kanyang mukha. Ngunit nilitian niya ito ng matamis pagkatapos ay tumingin sa mga kasama. My fiancé, Myrtle. Pagpapakilala niya sa dalagat halos hindi makapaniwala ang lahat habang pinaglilipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Sino mag-aakalang magkakaroon ng fiancé ang isang Miguel Mondragon? Ni wala ngang nababalitang nalilink dito dahil mukhang allergy ito sa mga babae. At saan namang planeta nang galing ang babaeng ito at mukhang nabihag nga ang puso ng tuod na si Miguel.